God is good. And all the time, God is good. And all the time, okay. Yan po yung bagay na constant sa buhay natin. Hindi magbabago. Mabuti ang Diyos. Alam nyo kung anong mga nagbabago? Yung sitwasyon. Ang mga sitwasyon ay nagbabago. Hindi mo pwedeng asahan ang buhay na palaging smooth. Tama? Hindi mo rin naman pwedeng asahan ang buhay na palaging bako-bako. Balanse yan. Kasi minsan, hindi na balanse yung opinion natin sa buhay. Mga kapatid, makinig kayo mabuti sa akin. Yan yung mga batang maiingay. Minsan hindi na balanse ang opinion natin sa buhay. Akala natin puro hirap. Pero kung papaanong hindi natin pwedeng asahan na laging smooth, hindi mo rin pwedeng asahan na laging rough. Tama? Hindi constant yung mga sitwasyon eh. Ano yung constant? Ang Diyos ay mabuti. Sa isang Kristiyano, na katulad po natin, isa yan sa pinakamatibay na pundasyon ng ating pananampalataya. Kapag pinagdudahan mo na ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo, lahat ng pinaninindigan mo as a Christian magkakarambol. Kasi walang magiging matibay na pundasyon. Halimbawa, yung faith mo, naniniwala ka ba kapag nagpe-pray ka, nakikinig ang Panginoon? Nanay, kayo po, naniniwala ba kayo pag nagpe-pray kayo, nakikinig ang Panginoon? Paano pag pinagdudahan yung siya'y mabuti? Mahirap nang paniwalaan na siya'y nakikinig. Tama? Magkakrumble lahat. Babagsak yung ating faith kapag tumigil tayo sa paniniwala na ang Diyos ay mabuti palagi sa ating buhay. Kaya mga kapatid, nabanggit ni Apostol Pablo sa aklat ng Pilipos yung mga pinagdaanan niya sa buhay. Habang aming kiniklaim yung blessing kanina. Ayan, may blessing kanina. Naniwala ho ba kayo nung ating pinagpe-prayan? O pwede kayong umangkas. Sabi ko yung mga kapatiran, yung mga hindi naniwala, huwag sasakay. Yung mga nanonood dyan sa live, yung mga hindi naniwala, huwag kayong sasakay. Pero kung naniwala, pwedeng sumakay. Okay. Kanina, nung kiniklaim namin yung blessing, ay siyempre, una, ang papasalamatan mo talaga ang Panginoon. Tama? Pangalawa, yung mga ginamit ng Panginoon. Na-realize ko, blessing at pagsubok ay parehas na testing sa ating buhay. Pag pinagpala ka ng Diyos, testing sa'yo yan. Ano ang attitude mo kapag pinagpala ka na ng Panginoon? Amen. Baka mamaya sabihin nyo, si Pastor, magka-e-bike lang, di na lumili mo. Di ba, may mga ganun eh. Pag pinagpala, naiiba yung attitude. The same thing, kapag ka dumadaan sa problema, pagsubok, naiiba rin yung attitude. Dating magandang kausap, biglang pangit ng kausap. Hindi naman ikaw ang problema niya, nadamay ka. Kasi problemado yung tao. So both blessing and problems are testings sa buhay natin. Parehas yan. Okay? Tinitingnan tayo ng Diyos anong magiging reaksyon natin, paano tayo magre-respond kapag tayo pinagpala or pinadaan sa pagsubok. Pakinggan natin yung sinabi ni Apostol Pablo, Filipos chapter 4, verse 12 to 13. Alam ko kung paano maghikahos. Ang nagsasalita po dito ay si Pablo. Alam ko rin kung paano managana or sumagana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ulitin po natin. Alam ko kung paano maghikahos. Sino ho nakaranas yan maghikahos? Naranasan niyo na ba maghikahos? Hindi lang basta naghirap ha, maghikahos. Kahit siguro asin, wala ka.
Yun na nga lang ang ulam mo, wala pa. Alam ko rin kung paano sumagana. Naranasan niyo po bang sumagana, mga kapatid? Yung meron kang panglibre? Tara, ngiti tayo, sagot ko. Sagana ka, may panlibre ka eh. Bakit? Akala nyo ba ang sagana lang yung napakaraming ipon sa bangko? Paggising mo pa nga lang, sagana na eh. Anong sabi ng awit? Nung Lamentations? Laging bago, sagana, tuwing umaga, yung kaawaan ng Panginoon. Di ba? Naranasan nating magigahos, naranasan nating sumagana, pero alam niyo ba kung ano ang mahalaga sa lahat ng ating nararanasan? Hindi naman yung kategory. Hindi mahalaga yung kategory ng nararanasan mo. Anong kategory? Blessing, trials, temptation, happiness, joy. Mga kategory lang yan. Ang mahalaga sa lahat ng pinagdadaanan mo ay meron kang natututunan. Amen. Kasi kahit dumaan ka sa 50 years ng pagpapala sa buhay mo, kung wala kang natutunan, useless yung pinagdaanan mo. The same thing, kung dumaan ka sa 50 years ng pagsubok, kung hindi ka man lang nag-mature, useless yung pinagdadaanan. Akala kasi ni Satanas, o yung sa mga natuto sa buhay, akala ni Satanas ginagawa niya yun para ibagsak ka. Ang hindi niya alam, ginagamit yun ng Diyos para tumatag ka. Amen. Nagiging instrumento siya para tumatag ka. Yun ay kung meron kang natutunan. Pero kung wala tayong natututunan, useless yung ating mga pinagdadaanan. Kaya nga, sabi ni Pablo, binanggit niya yung dalawang situation. Hikahos and sagana. Ano yung sinabi niyang kasunod? Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Pagkatapos nung dalawang klaseng pinagdadaanan niya, binanggit niya agad, meron akong natutunan. Amen. Kayo po, namroblema na ba kayo ng matindi? Mga kapatid, anong pinakamatinding pinagdaanan natin? Isipin natin ngayon. Ito pinakamatindi kong pinagdaanan sa buhay. And then the next question, ano natutunan ko dito? Okay? Kailangan may sagot tayo sa ano ba natutunan natin doon. Kasi kung wala, para saan yung pinagdaanan natin? Isipin mo rin naman, anong pinakamalaking pagpapalang dumating sa buhay mo? And then, anong natutunan mo dyan? Kahit ba sa blessing may lesson? Yes. Anong unang-unang lesson dyan? Tumingin ka sa nagpapala at hindi sa pagpapala. Kanina, binabanggit ko kay Pastor Eric. Habang nagpapala siya at ako'y nanonood. Tinulungan po tayo ni si Pastor Eric. Nagpapastor po siya sa Norsagaray, Bulacan. Sinama po siya nila daddy para back up, rest back po sa paggawa-gawa ng gate natin, yung akyatan dyan. Okay. Sabi ko sa kanya, iba talaga pag nasa Panginoon ka na. Bakit? Masaya ka, may dumadating na pagpapala, nandun yung joy. Pero alam mo na merong mas higit pa dyan na dapat mong ikagalak. Kasi yung kagalakan dito, lumilipas. Parang yung kapatid kong din nakasama. Pag may bago kami sasakyan sa Bulacan, hindi makakatulog yun. Abot ang linis, abot ang punas. Nung binili nila yung sasakyang dyan sa labas, yung 4 wheels, ang usapan, tulong-tulong silang maglilinis. Nung unang-una, nung bago yung sasakyan, talagang naglilinis din. Nung lumaon na, si mami na lang naglilinis. Bakit? Yung kasabihan, yung kagalakan sa mga bagay sa mundong ito, lumilipas yan. Pero pag nasa Panginoon ka, hindi lumilipas yung kagalakan mo. Amen. Dahil si Kristo ang kagalakan mo. Kaya kahit anuman matanggap mo sa mundong ito, yes, papasalamat ka, masaya ka, nandun yung gratitude. Pero alam mo na may mas masaya pang bagay. Yun ay dahil nakilala mo ang Panginoon. Yun yung natutunan ni Apostol Pablo. Kaya kahit anong pagdaanan niya, sabi, natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Take note, anumang kalagayan sa buhay. Kahit siguro bugbugin niyo to, magiging masaya pa sa uli.
Ano man daw eh. Sa katotohanan, talagang nabubugbog si Apostol Pablo. Pero hindi nananakaw nung bugbog yung kanyang kagalakan. Bakit? Natutunan niya yung sikreto paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap, ano yung secret niya? 13. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. I can do all things through Christ who strengthens me. Sabi niya. Kaya mga kapatid, isang bagay na huwag natin kakalimutan sa buhay na ito. Sa pagpapalaman o sa pagsubok, kailangan natin si Kristo. Amen? Papaano po natin sa kailangan pag tayo ay may pagpapala? To keep us humble. Halimbawa, inaangat ka na ng Panginoon sa buhay, maaalala mo si Kristo, na bagamat siya Diyos, ang sabi, nagpakababa siya. Amen. Eh tayo po, hindi man tayo Diyos. May Diyos ba dyan? Wala. Yung iba, extra Diyos pa. May Diyos na nga, may extra pa. Eh hindi naman tayo Diyos, di ba? Yung Diyos nga nagpakababa. In all the glory na meron siya, kinaya niyang magpakababa. Kaya kung tayo man pagpalain, itaas ng Panginoon, kailangan pa rin natin si Kristo para turuan tayo ng pagpapakababa. Amen. Kung tayo man ay subukin, kailangan natin si Kristo para matutunan natin yung pagtitiis sa gitna ng pagsubok. Amen. Kung tayo man ay awayin, kailangan natin si Kristo para matutunan natin yung love your enemy. Nung pinapako siya sa krus, anong sabi niya? Ama, grabe sila. Patamaan niyo sila lahat ng pit. Ganun ba? Hindi eh. Ama, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Patawarin niyo po sila. Sa lahat ng sitwasyon, kaya kinakaya ni Pablo, kasi kinilala niya sa kanyang sarili na gagawa niya lang yun dahil sa Panginoon. Amen. The moment na tayo po ay mag-isip na nagawa ko to dahil, ano yan, yung kinakanta ni Dagdag kanina? Yung araw-araw, ano yan? Araw-araw sipag lang. Kami kanta yatang gano'n eh. Oh, nagawa ko to dahil ang sipag ko, ang diskarte ko sa buhay o ano pa man. That's the moment na kinalimutan mo ang Panginoon. Ibig sabihin nun, downfall mo na yun. Doon ka nababagsak kasi nagyabang ka na. Amen? Ganon din naman sa oras ng pagsubok. Huwag mong iisipin na para kang hapon, kaya ko to. Period. Kaya ko to. Period. May kadugtong lagi. Kaya ko to sa tulong ng Panginoon. Mga kapatid, what's the best attitude? Gratitude. Hindi, sa Tagalog, gratitude, pagpapasalamat. Yan ang dapat nating attitude sa oras ng pagpapala, sa oras ng pagsubok. Magpasalamat tayo sa Panginoon kasi nangako siya, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. The best attitude is gratitude, mga kapatid. Pag natutunan nating magpasalamat sa Panginoon sa anumang kalagayan ng buhay, magiging matatag tayo. Alam niyo kung sino ang marurupok? Ngiti yung mga lalaki. Marurupok kasi uso yan sa mga single eh. Kung marurupok, yung mga madaling makalimot na may Diyos na tumulong sa kanila. Pero hanggat di tayo nakakalimot sa Panginoon, ang sabi doon, I can do all things through Christ who strengthens. Salamat sa Panginoon. Hanggang dyan lang po yung mensahe ng Panginoon ngayong gabi. Dadako na po tayo sa pananalangin, mga kapatid. Tandaan lang po natin yan. Both blessing and problems are testings. Parehas testing. Kung kakalimutan ba natin ang Diyos o hindi. Tinuro na sa atin yung secret. Alam niyo yung secret, mahirap makuha yan eh. Tulad ng recipe ng Jollibee. Secret yan. Tama? Pag nalaman mo yan, tapos binenta mo sa iba, pwede kang kasuhan.
mahirap makuha yung mga secret. Pero dito, binunyag na sa atin agad ni Pablo, this is my secret. I can do all things through Christ who strengthens. Gayahin natin yun. Pagka mabuting example, ginagaya yan. At makikita nyo po, totoo, yung dating hindi nyo nagagawa, magagawa nyo kung aasa kayo sa Panginoon at hindi sa sariling kalakasan.